Hi mga mama, magluluto na naman tayo for today's video. Nagpakulo na nga ako rito ng tubig at nilagyan ko ng kaunting mantika. Ganito daw yung way para naman hindi magdikit-dikit yung pakukuluan nating elbow macaroni. Meanwhile, yung giniling nga pala ay pinakuluan ko na hanggang sa maiga. Pwede din kayong gumamit dito ng giniling na baka. Gagamit nga pala ako dito ng butter, cheese, tomato sauce, ketchup at evaporated milk. Nakahanda na nga rin pala ang sibuyas at bawang. Naglagay nga rin pala ako rito ng hotdog para naman marami tayong sahog. Yung kalahati nga pala nitong butter ay hinati ko sa dalawa. At yung isang buong cheese ay ginrate ko na. Nung maiga nga yung tubig nitong pinakuluan kong giniling ay inumpisahan ko na nga ditong maglagay nitong mantika para naman maigisa ko na dito ang sibuyas at itong ating bawang. Yung kalahati nga pala ng butter ay dito ko na rin nilagay para naman dagdag flavor din ito sa ating lulutuin. Hinalo-halo ko nga lang pala ito para naman pantay ang pagkaluto nitong ating giniling. Nung makita ko nga okay na ay naglagay na ako rito ng 3 basong tubig. Nilagay ko na rin pala dito yung hotdog. Nilagay ko na rin pati yung tomato sauce at yung ketchup. Di lang nakuha na ng video yung ketchup. Naglagay na rin ako rito ng 2 teaspoon na asin. Sinabay ko na rin ilagay yung beef cubes. Pati na din itong bell pepper na hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Naglagay na nga rin pala ako rito ng half teaspoon na paprika. At pati nitong paminta. At nung okay na nga yung lasa ay nilagay ko na rin dito yung pinakuluan kong elbow macaroni. Bale 1 kilong macaroni nga pala itong binili ko. Hindi ko naman akalain na napakaalsa pala nitong ideal macaroni. Unlike dun sa royal macaroni na ginagamit ko dati ay hindi siya talaga maalsa. Kaya naman nagkulang ang sauce nito. Kaya ang ginawa ko ay nagdagdag na lang ako rito ng 500 grams na spaghetti sauce na sweet style. At nung okay na ay sinimulan ko ng lutuin itong white sauce. Tinunaw ko lang pala dito yung butter at naglagay na ako ng 1/4 cup na all-purpose flour. At inilagay ko na nga rin dito yung 1 can ng evaporated milk. Kung 1 kilong macaroni nga ang lulutuin nyo ay mas mabuting magdagdag pa kayo ng 1 can ng evaporated milk. Para naman di kayo mabitin sa white sauce. Nung okay na nga ay nilagay ko na rito yung ginrate ko na cheese. At ayan na po, luto na ang ating white sauce or ang bechamel sauce. Habang mainit pa nga ay inilagay ko na para naman smooth ang pagkakalagay nito sa ating nilutong macaroni. O diba kahit hindi naman natin i-bake ay makakain pa rin natin ng maayos at masarap itong ating niluto. Mas perfect pa nga yan pag pinartneran natin itong garlic bread. At dahil meron ako ritong tasty ay nilagyan ko lang ito ng butter at nitong garlic powder. At ito-toast ko lang to ng ilang minuto at meron na agad ako nitong garlic bread na perfect kapartner nitong Bake Mac na hindi binake. O siya, hanggang dito na lang po. Thanks for watching guys!